Emily po ang pangalan ko. Sana mabasa niyo po ito at maisama sa mga kwentong i-upload. Hindi po ito tungkol sa akin. Bali ang story na ibabahagi ko ay kwento lang din sa akin ng mga pinsan ko na lumipat dito sa barangay namin. Dati silang taga Maynila. Doon sila nanirahan for almost 5 years. Pero dahil nga sa laki ng gastusin raw at pahirapan na makahanap ng trabaho, nagpasya sila tita na bumalik dito sa probinsya para sa bagong simula. For the meantime, pinatuloy sila ni Papa doon sa paupahan namin hanggang sa makahanap lang daw sila tita ng matutuluyang bahay. Lagi akong dumadalaw sa kanila kasi ang cute ng mga pinsan kong anak ni tita. 3 silang magkakapatid. Yung panganay is kaedad ko rin. Si Raul, mga 26 na. Online naman ang trabaho niya kaya hindi naman siya nahirapan nung lumipat sila. Yung sumunod sa kanya college, babae, si Laika. Kami yung talagang nagkakasundo kasi halos di rin magkalayo yung edad namin. 8 years old yung bunso nila, si Ayesha. Ang saya ko lang kasi dahil only child lang ako. First time kong magkaroon ng parang mga kapatid na araw-araw kong kasama. Minsan isang beses, habang nasa sala kami ng bahay ni Laika, may ikinwento siya sa akin. Alam niya kasi na mahilig talaga ako sa mga horror movies. Kaya sabi niya, may kwento raw siyang nakakatakot. Baka raw, magustuhan ko. Noong lumipat daw sila minsan sa may Pasig, isang apartment doon na medyo kaduda-duda yung murang renta. May nangyari na naging dahilan para umalis sila. Hapon daw yun, walang pasok. Lahat silang magkakapatid nasa sala rin. Nanunood ng movie sa Netflix, cartoons. Narinig daw nila na may maingay sa may kusina. Wala raw noon sila tito at tita na malengke. Nagtuturoan daw si Raul at si Laika kung sino sa kanila ang titingin kung anong meron sa kusina. Kasi pareho silang takot. 1 month na rin sila doon sa apartment at may ilang beses na raw na may nagpaparamdam sa kanila na hindi normal na bagay. Kaya nga raw, takot sila pareho. Siyempre, si Raul daw ang nag-check kasi kahit papaano, siya naman talaga ang lalaki sa pamilya. Kahit pa alam naming lahat, nabading siya. Yun nga, pagdating sa kusina ni Raul, agad daw nitong tinawag si Laika. Sumisigaw na parang takot ang boses. Agad namang tumakbo papunta sa kusina si Laika. Muntik na raw siyang mahimatay sa nakita niya doon. Lumulutang daw sa ere yung mga gamit nila sa kusina. Parang nakasabit sa invisible na tali. Bago pa raw sila may gawin ni Raul, ay biglang nagsitalsikan yung mga gamit sa kusina papunta sa direksyon nila. Tumakbo daw silang magkapatid sa labas. Karga-karga si Ayesha na umiiyak na rin kasi nga nakita niya yung pag-aalala sa mukha ng mga kapatid niya. Pagkalabas ay nag-report sila sa barangay. Habang nagkikwento raw sila, hindi man lang daw nagulat yung mga staff sa barangay. Sabi nila, dati pa raw na may nagreklamo sa apartment na yon. Kaya nga raw mura ang renta kahit maganda naman yung bahay kasi pinamumugaran daw yun ng masasamang espiritu. Sabi sa akin ni Laika, nakapag-research daw siya at ang tawag daw sa mga ganoong klaseng multo ay poltergeist. Mga hindi nakikitang kaluluwa na nagpapagalaw ng mga bagay sa loob ng bahay. Nagdesisyon nga sila tita na lumipat na sumunod na araw. After 1 year, saka lang nila naisipang umuwi sa probinsya. Nagpaalam ako kay Laika kung pwede kong ibahagi dito yung kwento niya. Pumayag naman siya at sa araw na mai-upload itong kwento, siguradong makikinig kaming magpipinsan. Hello sa lahat ng kapasta nating loyal listeners ng channel.
Tagal ko nang balak magpasa ng story dito. Pero sa dami ng bagay na ginagawa ko, ay ngayon lang nakapagpasa. Martin po ang pangalan ko. Nasa early 30s ang edad at currently working as an elementary teacher. Fan na po ako since noong pandemic pa. At simula nun, talagang hindi ako nagpapalampas ng mga upload nyo. Noong nasa high school ako, may nasaksihan po kami na talaga namang hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ng pamilya namin kapag may reunion o anumang event na magkakasama kami. Dito sa lugar namin, kapag summer, talagang naghahanda kami ng isang araw para mag-swimming sa dagat ng Pasakaw. Ang Pasakaw po ay isang bayan dito sa Kamsur na pasyalan ng mga gustong maligo sa dagat. Parang naging yearly event na sa pamilya namin na umarkila ng 2 jeep at mag-outing doon sa dagat. Hindi buo ang summer kapag walang nagaganap na swimming. Yun nga po, high school ako noon. Mga 3:00 ng hapon. Nakarating na kami sa Pasakaw. Nagbayad agad si tita para sa 2 cottage na aarkilahin namin. Kumain muna kami bago lumubog sa tubig. Sobrang saya kasi kasama pa namin noon yung mga pinsan namin na galing Maynila na halos every 2 years lang kung umuwi sa probinsya. Kinagabihan, mga 11 PM, naisipan naming magpipinsan na maglakad-lakad doon sa kabatuhan. May dala lang kaming maliit na flashlight. Ang dulas ng mga bato kaya ilang beses pa akong muntik matumba. Habang naglalakad, nagkikwentuhan lang kaming magpipinsan. Hanggang sa marating namin yung dulo kung saan hindi nasakop ng resort na tinutuluyan namin. Nagpatuloy pa rin kami. Mga ilang metro pa ang layo. May narinig kami na parang umuungol sa di kalayuan mula sa pwesto namin. Siyempre nagkatinginan kami magpipinsan. Yung isang may dalang flashlight ay walang tigil sa pagtutok ng ilaw niya doon sa direksyon kung saan namin naririnig yung ingay. Wala naman kaming makita na kung ano. Sabay-sabay kaming naglakad ng dahan-dahan. Siyempre, curious din kami. At the same time, may halong takot. Una kong inisip ay baka may tao na natumba doon sa batuhan. Kaya siya umuungol. Mga 2 metro na ang nalakad namin nang may matamaan ng flashlight na isang babaeng nakahiga doon sa batuhan. Duguan yung ulo ng babae. Wala siyang suot na damit, kaya kita namin yung suso niya. Pero sa kapal ng buhok niya, halos natabunan nito yung dibdib niya. Kalahati lang ng katawan niya yung kita namin kasi natatakpan ng malaking bato yung ibaba niya. Naisip ko, mukhang tama nga ako. Natumba yung babae sa batuhan. Sumalubong sa amin ang sobrang tinding lansa na halos bumaliktad sa sikmura ko. Paglapit pa namin, doon na namin nakita ang buo niyang katawan. Parang sa isda yung pang-ibaba niyang katawan. Kulay ginto yung kaliskis niya. Bigla na lang naming nakita na nag-iba yung kulay ng mga mata ng babae. Sinigawan niya kami at pinakita ang matalas na mga ngipin sa kanyang bibig. Tumakbo kami palayo na parang nakasalalay doon ang buhay namin. Sobrang bilis na nagtaka nga ako na wala man lang sa aming natumba sa batuhan. Pagdating namin sa cottage, sinabi namin doon sa mga nakakatanda na nakakita kami ng sirena. Sinamahan nila kaming balikan yung sirena sa batuhan. May mga dala na kami noong mga flashlights at sinamahan rin kami ng ilang staff ng resort. Pero wala na yung sirena. Tanging yung dugo niya na lang ang natira doon sa batuhan. Pagbalik namin sa cottage, nagkwento yung mga staff na matagal na raw merong mga kwento tungkol sa mga sirena sa resort nila. May iba pa nga raw na nakausap yung ilan sa kanila. Huwag daw kaming mag-alala. Kasi mababait naman daw ang mga ganoong nilalang. Kahit kaming magkakapamilya ay hindi na lumusong pa sa dagat pagkatapos noon.
Kahit ako man, parang natakot na ako na baka sa susunod kong langoy makasalubong ko yung sirena na may mga ngipin na parang sa isang pating. Kahit hanggang ngayon po, paminsan-minsan ko pa rin napapanaginipan yung sirena na yun. Parang dumikit na sa akin yung takot sa utak ko na kahit siguro hanggang tumanda ako, hindi na maaalis. Simula po noon, kapag may family outing kami, sa swimming pool na lang kami pumupunta kasi kahit yung ibang pinsan ko rin na nakakita ng sirena, takot na rin daw sa dagat. Magandang araw sa lahat ng kapasta natin na nakikinig. Sana ay masaya ang araw nyo ngayon. Tawagin nyo na lamang akong Dindo, isang registered nurse sa isang lokal na ospital dito sa amin. May mga nakakatakot din akong kwento na gustong ibahagi tungkol sa pagiging nurse ko. Pero sa ngayon, ito na muna po. Tungkol ito sa isang pamilya na nakatira sa barangay namin. Tago na lang din natin sila sa apelidong De Los Santos. Masaya silang pamilya. Yung padre de pamilya ay nagtatrabaho bilang magsasaka. Yung nanay naman ay labandera. May 2 silang anak. Panganay na babaeng 12 anyos at yung sumunod ay 9 na taong gulang. Kapag nadadaan ako sa bahay nila, nakikita ko na maganda naman yung turingan nila sa isa't isa. Yung tatay ay laging nakangiti. Madalas ko nga silang makasalubong na mag-ama na papunta sa may sentro para sumakay sa mga ride sa peryahan doon. Hindi sila yung klase ng pamilya na aakalain mong may mangyayaring masama. Pero yun nga ang nangyari. Itong mga susunod ko pong kwento, base na lamang sa mga pinagtagpi-tagpi kong kwento na nalaman ko base sa pagtatanong-tanong ko sa mga saksi sa mga nangyari sa kanila. Dumating daw yung tatay sa bahay na wala sa sarili. Takang-taka yung nanay kasi nga hindi naman pala inom yung tatay. Pagpasok daw nito ay dumiretso agad ito sa kusina. Tapos parang may hinahanap doon sa cabinet kung saan nila tinatago yung mga gamit sa bukid. Pinagpatuloy lang nung mag-ina yung kinakain nila. Ilang saglit pa, lumabas na mula sa kusina yung tatay. May dala ng palakol na ginagamit niya sa pagpuputol ng kahoy na panggatong. Hindi raw ito pinansin ng asawang babae. Lumapit bigla yung lalaking asawa at walang sabi-sabi na binigwasan ng 1 beses sa dibdib yung nanay ng walang pag-aalinlangan. Natumba syempre yung nanay. Narinig niya raw na umiiyak na yung 2 niyang anak. Saka na nilapitan ng tatay yung mga bata. Hinabol sa buong bahay. Saka rin binigyan ng tig-iisang palakol sa ulo. Nakalabas pa yung nanay at nakapagsumbong sa una niyang nakasalubong na lalaki. Siya yung nagkwento sa amin ng mga nangyari. Pero bago pa man maisugod sa ospital yung nanay, ay nawala na ito ng malay. Butas na kasi ang dibdib nito at halos 1 balde na ng dugo ang nawala. Nang pasukin ng mga pulis yung bahay, nagwawala na raw yung lalaki. Parang baliw na hayop na pinapalakol yung mga dingding at poste. Nagbabanta pa raw ito sa mga pulis sa boses na parang sa isang demonyo. Sabi nga ni Kagawad, isa sa mga nandoon nung mangyari yun, hindi raw yun ang boses ng tatay. Umabot sa punto na kinailangan ng paputukan ng mga pulis yung lalaki kasi nga hindi na ito madaan sa pakiusap. Karumal-dumal yung naabutan ng mga pulis sa loob ng bahay. Parang biyak na buko yung ulo ng mga anak. Lumabas na raw yung mga dugo at utak sa sahig. Unang investigasyon ay sinabi na baka raw nag-adik yung padre de pamilya. Kaya ganoon ang nangyari. Pero may isang saksing teenager na nakakita raw doon sa tatay na uminom doon sa balon malapit sa may punong balete. Sa lugar namin,
Yung balon na yun ang isa sa lugar na kinatatakutan dahil sa mga malignong nakatira raw sa loob nun. Kaya ang sabi-sabi na baka dahil ininom nung tata yung tubig sa balon, kaya siya sinaniba ng maligno at nangyari ang ganoong klaseng pagpatay. Imposible naman kasing bigla na lang mangyari yun ng walang dahilan. Kahit gumagamit ng droga yung tatay, ay hindi niya magagawa ang ganoon ng biglaan lang. Naniniwala talaga ako na isang malignong sumanib ang dahilan ng lahat. Sa ngayon, abandonado na yung bahay na tinirahan dati nung pamilyang yon. Maraming sabi-sabi na kapag daw dumaan ka doon ng mga 3:00 ng umaga, siguradong may makikita ka raw na lalaki na naglalakad sa harap ng bahay. May dalang palakol, pula ang mata. Hindi ko pa naman nakikita yung multo ng lalaki, pero sana ang hiling ko kung nasaan man silang lahat, yung nanay pati mga anak niya, sana mapayapa na ang mga kaluluwa nila. Just call me June po. Isa akong on-call physical therapist at usually sa mga school po ako nagtatrabaho. Bali in-house PT ako para sa mga varsity players nila. Itong story ko po ay noon pang bata ako nangyari. Matagal na nga rin, pero kapag naaalala ko, parang kahapon lang siya nangyari sa family namin. Looking back, hindi naman siya traumatic o anuman. Safe naman kaming lahat. Pero kahit ganoon, nakakapangilabot pa rin talaga siya. Noong elementary student pa lang ako, medyo may pera din sila papa noon. Engineer si papa. Madalas nga wala siya sa amin kasi lahat ng projects niya sa Manila pa. Si mama naman, accountant sa isang bangko. Isa sa mga paborito kong oras noon kapag umuuwi si papa, lalo na kapag kalagitnaan ng gabi. Yun bang gigisingin ako ni mama sa pagtulog, tapos may dala si papa na masarap na pagkain. And syempre, may laruan na idinadagdag ko doon sa koleksyon ko ng mga laruang bili ni papa. Ang saya lang maalala ulit. Kapag weekends, lalo na kapag walang trabaho si papa sa Manila, paborito naming family ang mag-joyride sakay ng kotse pagkatapos magsimba sa hapon. Maganda kasi dito sa lugar namin, lalo na kapag gabi. Ang ganda ng mga view, basta alam mo lang kung saan pupunta. One time, may pinuntahan kaming kakilala na medyo malayo sa bayan namin. Dahil hindi kabisado ni papa yung daan, naligaw siya nung pauwi na kami. Umabot sa puntong hindi na namin alam kung saan daan ang pabalik sa bahay namin. Gusto na sana naming magtanong kahit kanino. Pero sobrang liblib nga ng lugar. Halos walang mga store sa gilid ng daan. At wala ring naglalakad na tao. Wala pang GPS noon. Si mama galit na. Kasi may gagawin pa raw siya sa bahay. Dapat before 9 daw. Nakauwi na kami. Pero 11 na ng gabi. Hindi pa rin kami nakakauwi. Hanggang sa narating namin ang isang kalsada na puro matataas na damo lang ang meron. Mabilis na yung andar ni papa kasi kahit siya, galit na rin sa nangyari sa amin. Gusto niya na ring umuwi para makapagpahinga na. Bigla akong nakita sa gilid ng kalsada yung parang gumagalaw na 2 kulay pulang bilog. Para siyang mga mata ng kung ano. Itinuro ko yun kila mama. Medyo binagala ni papa yung andar namin at nakita nga naming 3 na dumami yung bilang nung mga pulang mata sa gitna ng damuhan. Lumabas yung isa sa damuhan at nakita namin na isa pala yung baboy damo na halos kasing laki ng kotse namin ang taas. Pula ang mata. Tapos may malaking sungay sa bibig. Na-imagine ko that time sa murang edad na kung sinugod siguro kami nung baboy damo na yun, ay malamang sa malamang na tumagos yung sungay niya sa kotse namin.
Doon na pinabilisan ni Papa ang kotse. Para kaming nasa roller coaster sa bilis ng andar namin sa kalsada. Takot na takot ako that time na halos hindi ako makahinga kasi akala ko talaga susugurin kami nung napakaraming baboy na yon ng sabay-sabay. Kahit hanggang ngayon ay hindi ko na maalala kung paano kami nakauwi, kung saan dumaan si Papa para mahanap ulit yung main road. Basta mga 1 AM na kami nakarating sa bahay. Walang nag-uusap sa amin. Ilang beses inulit sa akin ni Mama bago matulog na imagination lang daw namin lahat yun. Pero alam ko ang nakita ko. Imposibleng dahil lang yun sa imagination. Habang lumalaki, hindi na alis sa isip ko yung lugar na yon. Ilang beses ko na ring hinanap sa bayan namin kung saan ba namin nakita yung mga baboy na pula ang mata. Pero magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin akong ideya. Anyway, matagal na rin naman yung nangyari. Sure ako kung saan man yun ay baka napagtayuan na ng mga commercial building o paaralan yung lugar. Kaya maaaring wala na rin yung mga baboy na pula ang mata doon sa lugar. Nakarinig na po ba kayo ng isang isinumpang pamilya? Ngayong araw, ito ang laman ng mga kwento ko sa inyo. Good day sa lahat ng kapasta natin. Roger nga po pala, taga Palawan. Isa akong tricycle driver, 10 years na din. Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ayoko rin naman ng trabaho sa construction, kaya nang magretiro si Papa sa pagmamaneho, ako na ang kumayod sa tricycle niya. Hanggang sa nagkaroon na rin ako ng sariling pamilya. Sa ngayon, ako pa rin naman ang nagpapaaral sa dalawa ko pang kapatid na nasa high school na rin. Tulungan kami ng iba ko pang kapatid na may mga trabaho na rin. Noong baguhan pa lang ako bilang driver, may isang pamilya dito sa amin na nakatira malapit doon sa chapel. Si Manong Edgar. 50 lampas ang edad. Asawa ni Aling Melanie at may 2 anak na elementarya pa lamang. Okay naman ang pamilya nila. Madalas nga lang silang mag-away mag-asawa kasi ito namang si Manong Edgar grabe kung uminom. Basta sumayad na ang puwet niya sa inuman, hindi yan aalis hanggat hindi siya sumusuray-suray na uuwi. Kami na lang ang umaayaw minsan kasi parang demonyo kung uminom. Akala mo wala nang bukas. Pero may isang beses na nakipag-inuman siya sa amin. Tahimik. Nagtaka kami kasi dati, bago pa siya umupo, nagkikwento na agad yan. Ayaw na ayaw niyang malamangan sa mga kwento. Pero nung gabing yun, tahimik. Yun pala, may problema. May napatay daw siyang maligno. Siyempre nagtawanan kami kasi paano ka ba naman papatay ng isang maligno, diba? Pero seryoso si Manong Edgar. Doon na niya kinwento sa amin. Nag-harvest daw siya noon sa may nyugan nila. Pababa na sana siya. Hindi niya nadala yung lalagyan ng sundang. Kaya itinapon niya muna sa baba para maayos siyang makababa rin. May narinig siyang bata na parang nasakta nung itinapon niya yung sundang. Pagtingin niya sa ibaba, may batang lalaki raw na nandoon. Duguan na yung ulo. Umiiyak. Siyempre, agad ding bumaba si Manong Edgar. Tutulungan niya sana yung bata na natumba sa lupa. Pero natakot siyang lumapit. Kasi ibang-iba raw yung itsura nung bata. Mahaba yung mga tenga, walang saplot, pantao yung muka. Pero ang bibig daw, may mga nakausling ngipin. Yung paa ng bata hindi pang tao, para siyang pang-usa. Duguan yung ulo ng batang maligno, sabi ni Manong Edgar. Hindi na raw ito humihinga pa, kaya ang ginawa niya, hinila niya yung bata papunta doon sa may irigasyon. Saka itinulak sa umaandar na tubig. Pagkatapos magkwento ni Manong Edgar,
Umiyak siya sa amin kasi nito lang mga nagdaang araw ay may malaking lalaki raw siyang nakikita doon sa bintana ng bahay nila tuwing hapon. Mahaba rin daw ang tenga tulad ng bata. Kapag tinitignan niya raw ang lupa sa nilakara ng lalaki kapag nakaalis na ito, ay katulad din daw sa usa ang mga bakas nito. Nangangamba daw si Manong Edgar dahil baka sumpain daw ng malignong yun ang pamilya niya. At yun nga po ang nangyari. Una, nagkasakit yung bunso nilang anak. Mataas na lagnat lang daw sabi sa health center. Pero isang buwan na ay hindi pa rin nawawala yung lagnat. Sumunod na rin yung ikalawang anak nila. Sinugod sa ospital yung magkapatid pero wala ring makita ang doktor. Lagnat lang daw talaga hanggang sa namatay yung magkapatid sa hindi malamang dahilan. Parang naging araw-araw na yung away ng mag-asawa simula noon. Nakainuman pa namin si Manong Edgar isang beses at sabi niya sa amin na hindi na raw siya nakakatulog sa gabi dahil pumapasok na raw sa loob ng bahay nila yung maligno. Hindi raw makalabas ng kwarto si Manong Edgar kahit umihiman lang sa gabi. Si Aling Melanie naman, hindi nakikita yung maligno. Inaakala raw nito na nababaliw na si Manong Edgar. Ilang buwan ang lumipas ay lumayas na si Aling Melanie sa bahay nila. Sakay ng jeep, pauwi sa kabilang bayan. Pero bago pa man marating nung jeep ang kabilang bayan, sumalubong ito sa dambuhalang truck na mabilis ang andar. Kasama si Aling Melanie sa 9 na namatay sa aksidenteng yon. Tuluyan na ngang nabaliw si Manong Edgar. Kapag gumagabi na, naglalakad siya sa buong bayan namin. Parang iniiwasang umuwi sa sarili niyang bahay. Kung tatanungin mo siya kung bakit siya naglalakad, sasagutin ka lang niya ng, hinahabol ako ng isang malaking lalaki. Halos 1 taon din po yung lumipas. Nalaman na lang namin na nawala si Manong Edgar. Wala man ng bakas kung saan siya nagpunta. Basta nawala na lang siyang bigla. Maraming nagsasabi sa amin, lalo na yung mga matatanda, na baka kinuha siya ng maligno na laging dumadalaw sa kanya. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.